Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at ng mga ilang punto upang maihayag po ang saloobin at pananaw ng ating mga mamamayan hinggil po sa mga maiinit na issue at mga latest na mga balita na kailangan pong bigyan ng matuwid na pagtingin upang mabuo ang tamang paninindigan sa hanay ng ating mamamayan, partikular sa mga issue na nagaganap sa ating bayan. Kahapon po, Biyernes, ay talagang nagpalabas ng isang very categorical na desisyon. Unanimous ang Korte Suprema hinggil sa kanilang utos, immediately executory. Ang banggit po ng tagapagsalita ng Korte Suprema sa kanilang media briefing kahapon, immediately executory, ibig sabihin po kaagad-agad ay dapat ipatupad na ng gobyerno ni Marcos ang pagbabalik o pagsasauli ng 60 billion pesos na kinuha nila mula sa savings ng PhilHealth o pundo ng PhilHealth. Ang pundo na ito po ay supposedly 89.9 billion pesos. Subalit ang nauna pong nakuha o kinubra nila Ralph Recto nang siya pa ang Finance Secretary ni Marcos, syempre sa utos yun ni Marcos, ay nagkakahalaga lang ng 60 billion pesos. Yung naiwan na 29.9 billion pesos, nagkaroon po ng injunction. Ang Korte Suprema, pinatigil po yun, sapagkat may mga nag-intervene na mga individuals, abogado, at mga grupo. Kagaya po ng grupo nila Dr. Lechon, Tony Lechon. At yun nga, naglabas ang Korte Suprema na hindi na pwedeng galawin ang 29.9 billion pesos na yon. Kaya, ang kabuang kinobra o kinupkop at papunta sa bulsa ng pundo daw ng National Treasury, pero later on, na-discovery ng mamamayan, na-discovery po natin, na ginamit sa mga flood control projects na dinambong at dinurubo. Ayun, ginamit sa unprogrammed appropriations, mga kababayan. And no less than the former justice, dating kasama sa Korte Suprema na si Justice Antonio Carpio, ang nagsabi mismo na ang PhilHealth Fund na kinuha amounting to 60 billion pesos nila Marcos, nila Ralph Recto, at yung Philippine Deposit Insurance Corporation na nagkakahalaga po ng humigit kumulang ay 107 billion pesos. So ang total niyan, mga 167 billion pesos ginamit sa flood control projects na karamihan ghost. Ibig sabihin po niyan, dinambong at dinurubo, kinurakot at binulsa sa pangunguna of course ni Marcos at nila Romualdez, at yan naman po ang ibinulgar mismo ni Ginoong Saldico bilang bahagi ng kanilang sindikato nang bumaliktad na si Ginoong Saldico. So ano po ang naging mayor na punto sa desisyon ng Korte Suprema na ipinag-uutos? Una, ibalik na dapat immediately ni Marcos at ng kanyang gobyerno ang pondo ng PhilHealth na 60 billion pesos. Effective daw yata ito na ma-reinstitute or maibalik ang pondo by 2026. Kasi patapos na po ang fiscal year ngayon, At mayroon pong implikasyon yan sapagkat nagastos yun at nagamit sa mga anomalya na mga kunwari proyekto kagaya po ng flood control projects. Samantalang kung ibabalik yan sa 2026, chargeable to the national budget, manggagaling po sa pundo ng mamamayan ang pagbabalik ng pera. Samantalang ginamit yon upang durubuhin at kurakutin. So ang magbabayad pala ng dinurubo at kinurakot na pondo, taong bayan. Yan po ang isang malaking katarungan. Ang isa pang magandang desisyon ng Korte Suprema, naging permanent ang injunction o ang pagpigil na hindi na pwedeng galawin ang 29.9 billion pesos na natitira pa doon sa targeted supposedly na kukobrahin nila Marcos at Recto itong 89.9 billion pesos sa PhilHealth. Ang nakuha lang po nila 60 billion pesos. Ngayon, ang tanong ng taong bayan ay ganito, bakit mamamayan ang magbabayad? At bakit hindi kinasuhan
o hindi po dineklara ng Korte Suprema na ang ginawa nila Ralph Recto at nila Marcos was an act of criminal operation tantamount or equivalent to technical malversation. Sapagkat ang ibig sabihin ng technical malversation, mga kababayan, ginamit mo ang pondo ng gobyerno sa hindi intended na purpose. Bagamat ito ay may nakasaad na batas na dito mo lang siya pwede gamitin. And under the Universal Healthcare Law o yung batas na sumasakop sa pangpublikong kalusugan at mga patakaran at programa, ay ang PhilHealth Fund hindi pwedeng gamitin sa ano pa mang mga hindi na itakda ng batas. At ang naitakda ng batas, mga kababayan, ay para lamang ito sa mga pagpapalawak ng insurance coverage ng PhilHealth para sa mga mamamayan na mahihirap o yung tinatawag na indigent sectors o mga sektor ng lipunan na nangangailangan ng tulong pampublikong health insurance. Pangalawa, kailangan palawakin ang mga sakit o coverage ng PhilHealth na mga sakit na pwedeng i-cover ng insurance. At palaguin pa ang programa ng PhilHealth. Yan lang po ang pwedeng mga purposes allowed by law na pwedeng gamitin ang pondo o savings ng PhilHealth. So therefore, kung ginamit ito para ipundo sa mga unprogrammed appropriations upang ipalusot ang mga flood control projects, yan po ay technical malversation. Krimen po yan. Ang tanong natin sa Korte Suprema, bakit walang recommendation ng pagsasampa ng kaso? Hinggil dito, no? Dapat sampahan ito ng kaso ng ombudsman si Ralph Recto. Kasi si Marcos, aantayin pa nating matanggal siya bilang presidente o hindi na siya maging presidente ng Pilipinas bago natin siya hambalusin ng kaso. Kaya kailangan nga siya ma-remove sa pagiging presidente para managot siya sa mga samot-saring krimen na kinasasangkutan niya bilang pinuno at mastermind, lalo na itong crime of the century, itong plunder of public funds, lalo na ang 1.4 trillion pesos na pondo sa ginamit sa flood control projects na halos 75% to 80% nito ay napunta sa pagnanakaw, pangungurakot at pangungulimbat nila ng mga sindikato na ngayon po na ibubulgar nga sa mga series of video revelations and video testimonies ni Ginoong Saldico. So iyan pong malaking tanong sa Korte Suprema. Bakit walang recommendation of filing of criminal cases? At least to be done by the ombudsman. At mabigat din po ang epekto nito sapagkat kung naibubulgar ngayon na ang kinuhang pera na 60 billion pesos ginamit sa pangungurakot, tapos ang magbabayad ang taong bayan, nasaan po ang tunay na katarungan doon? Where is the real justice there? Sapagkat kung may dapat mag-reimburse niyan o magbalik ng pera na niyan, hindi pa pinag-uusapan ang kaso na kakaharapin, it should be Marcos and his criminal minions. Mga tauhan niya, no? Nakagaya nitong mga nag-operate kung paano ginamit ang pondo sa sindikato nila upang durubuhin at kulimbatin nila. Like, may pananagutan dito si Lolo Lucas Bersamin. No? Umalis lang yung kulukoy na yon, pinair out ni Marcos, subalit may mga pananagutan sila. Kagaya nitong PhilHealth operation nila. Si Ralph Recto ngayon, Executive Secretary pa ni Marcos, yang pumalit kay Bersamin. Si Pangandaman, itong si Yusek Jojo Cadiz, itong si Asek or Yusek Bersamin na apo ni sa pamangkin ni Lolo Lucas Bersamin, itong si Jojo Cadiz, itong si Ulaybar, no? Mga ibinulgar ito na mga kasabwat sa inner operations ni Marcos kung paano ilusot ang mga insertions at mga pangungubra sa savings ng gobyerno kasama si Ralph Recto. Bakit walang kaso at bakit hindi sila ang dapat magsauli nito? Ang order ng Korte Suprema malabnaw. Ibabalik daw at i-reinstitute ang pondo sa 2026 budget. Kapag sa 2026 reinstituted budget po yan, ang ibig lang naman niyan sabihin, taong bayan pa rin po ang nagkarga upang maibalik ang pondo sa PhilHealth. Matapos itong kulimbatin at kurakutin
ng grupo nila Marcos. Kasi nga, illegal di ba? Malversation yun, technical malversation. At alam natin na ang pinagkagamitan ngayon lumalabas, mga flood control projects na ghost. Ibig sabihin po, ito ay isang malinaw na pagdukot ng pondo, pagnanakaw. Bakit ikakarga sa mamamayan? Yan ang malaking katanungan. Bakit hindi sinabi ng Korte Suprema na ang magbabalik nito si Ralph Recto at si Marcos at ang mga aliporis nila? So, at dapat may kaakibat yan na criminal cases. Like for example, itong technical malversation. May kulong din po yung technical malversation. Ang pagkakaalam ko, mahigit po 10 taon din ang pagkakakulong yan kapag na-convict ka, no? At ang technical malversation, equivalent po yan sa corruption. Ibig sabihin po, mga kababayan, nangungurakot ka sa pamamagitan ng mga pagtsupi o mga pang-iistapa mo sa mga pundo na dapat ginagamit para sa pangkalusugan, pang-edukasyon, pang-kalsada, farm to market, at mga school buildings. Subalit, inililipat mo sa flood control na wala namang flood control, pero may baha. Yan pong nangyari sa 60 billion pesos na yan. Mabuti na lang po at naihabol ng Korte Suprema na wag durubuhin at wag isama ang tinatawag po na 29.9 billion remaining doon sa savings. No? Ang isa pang krimen nila Marcos dyan, hindi lang nila dinurubo ang 60 billion pesos na ito mula sa PhilHealth na ngayon ay pinapabalik ng Korte Suprema. So kung ipinapabalik ng Korte Suprema, mga kababayan, ibig sabihin mali at illegal ang ginawa. Tama, mali at illegal nga. Ngayon, ang punto, hindi lang naman po ang 60 billion pesos ang kanilang dinurubo nila Marcos mula sa PhilHealth. Ginawa pa nilang zero budget ang PhilHealth, no? Supposedly, in 2025 budget, may karagdagan po na 74 billion pesos na budget ang PhilHealth, no? Mula po ito sa mga sin taxes. Pag sinabi pong sin taxes, ito yung mga buwis na nanggagaling sa mga beer, alak, sigarilyo, at mga bisyo, no? Sin taxes. Subalit sa pangunguna ni Lola Grace Po, at kasama si Romualdez dyan, nagmaniobra sila, ginawa nilang zero budget. Ang PhilHealth for 2025, di kulukoy, kinuhanan mo na ng 60 billion, tinanggalan mo pa ng 74 billion na budget. So all in all, in 2025 alone, ang nawala total sa PhilHealth talaga is 134 billion pesos. Ibig sabihin po, napakalaki sana nang naitulong noon, 74 billion na ginawang zero budget na para yon sa PhilHealth according to the mandatory provision of the sin taxes and 60 billion na kinobra nila mula sa savings ng PhilHealth. Ang total po, 134 billion pesos. Subalit, lahat ng ito, baliwala kay Marcos. Tapos magmaang-maangan siya, no? Pati mga proyekto sa Davao na pinangunahan at sinimula ni Pangulong Duterte at tinapos na lang ng ilang stages, ay kiniklaim niya na sa kanya. Like ang Bukana Bridge, no? Doon sa Davao. At kung ano-anong mga proyekto ng build, na wala naman po talaga siyang pinagsimulan dito. Tinapos lang ito ng gobyerno sapagkat patapos na nang bumaba si Pangulong Duterte and then ikiklaim ni Marcos na proyekto niya. Ito rin po ang PhilHealth, napakalaki pong krimen na ito. Once you do the criminal neglect on the public health needs of your people, that is a major crime against the people. Para na rin pong pinapatay mo ang taong bayan kung tinatanggalan mo sila ng kapasidad na makapagpagamot, matulungan, na mapaospital ang kanilang mga pamilya ng mga milyong-milyong Pilipinong naghihikaw sa buhay, walang kapasidad na magkaroon ng maayos na healthcare program at hindi makakakuha ng health support sa mga pribadong ospital at natanggalan mo pa ng health insurance. So wala kang makita pong pagsisisi, no? Kay Marcos, dapat nga magsisisi siya, no? At siya dapat ang magbalik nitong 60 billion kasama si Ralph Recto. Bakit ikakarga sa national budget for 2026? Yan po ang downside ng desisyon na ito ng Korte Suprema.